Morning! It's been a while. Namiss kong mag-vlog. Ang tagal. Para 1 week, more than a week yata ako hindi nag-vlog. Anyway, wait lang. Nagawa na tayo ng coffee. Coffee muna tayo. Dumating na Amazon. Oh, my gift! What's a gift? It's a gift from Dornina. Thank you, Eileen. Very nice. Clothes. Notes? What's Rina? Ninang Eileen. Thank you, Nina. Morning. Kamusta na kayo? Grabe. Back to normal routine naman tayo. Magluluto pala ako ng ng pagkain ng twins, yung pwede kong i-freezer. Meron lang akong dito, ground beef, tapos lalagyan ko ng broccoli, squash, and rice. Who's to know what happens when the world ends? At least this is an okay bar for running into you. It's an awful house. I wanted to get you out. I'm working on a plan right now to come through. Ayan, nagluto na ako. Tapos nandito na rin si Noah. Waited for a lifetime for you to calm down. Oh, nothing feels the same without you now. Dito tayo sa baby room. Dahil ako ay tutupi ng damit. Tingnan nyo. Ang daming beses ko naglalaba sa isang linggo. Dahil, like kagabi. Alam nyo ba? Puyat talaga ako. If you're watching and gusto mo ng mga vlog na may ganap, mga may nangyayari sa vlog, skip mo na itong vlog na to dahil this vlog will just be me talking. So, kung ayaw mo na mga ganon, disclaimer na to, ha? Dahil walang mangyayari sa vlog na to. Magsasalita lang ako dahil it helps me habang ginagawa ko to. Kasi, ginagawa ko to ngayon kasi yung twins tulog. And, ayusin ko yung mga damit nila kasi ang dami nilang nakuha. Hindi naman madami.
may mga nakuha silang bagong clothes ng birthday nila. Tapos, lagi naman ako, diba, pagka may maliit, ibibigay ko, like, tingnan nyo naman ito, sobrang liit. So, yung mga maliliit na damit, isi-set aside ko na siya, ipapamigay na natin siya. Tapos, yung mga damit na, what do you call this, na malaki or yung okay na for now, yun naman yung ilalagay natin sa dresser nila. So, anyway, tensya na din at magra-rumble-rumble ako ngayong yung the way na, yung mga sasabihin ko. Dahil so ko lang talaga rin magsalita, no? Kasi, ay, nako, ewan ko. Ang dami kong gustong sabihin, to be honest. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Siguro sisimulan ko na lang dun sa since nabanggit ko na rin naman, if you've been watching my old vlogs, wait lang. Yan, yung mga kumot dito. Kamalito kasi ako. Ayun, nabanggit ko na to sa mga old vlogs ko before na, aircon, na pag-winter dito, for some reason, parang na-drain ako, na-depress ako, na mabigat yung feeling, alam niyo yun. Tapos meron sa inyong mga comment na na-feel nyo rin yun pag winter, and alam nyo ba, lately, Google search ako. Dahil nga, medyo, parang gusto ko lang i-analyze bakit ganun. Alam ko naman na ayoko dito sa States, pero bakit ganun pagka pa-winter na, o yung mga, like ngayon, after ng Halloween, especially, nasama yung damit ni Noah. After Halloween, pag madilim na, parang 3 PM pa lang minsan, mawala ng araw. Parang may nag-vacuum. Parang nadidrain talaga ako. Parang nawawala yung happy emotions ko or yung happy feelings ko. Tapos parang tinatamad ako mag-kumilos, nade-depress ako, ang bigat nung pakiramdam ko. Ganun talaga yung nafe-feel ko. Hindi naman ako ganito talaga pagka typical na yung mga hindi gloomy days. Hindi yung ganito ka-sad. Na minsan talagang sa sobrang lungkot ko, lagi yan pagka winter, like every ilang years na rin kami dito. Pag winter, lagi na akong mangungulit kay Ping, babe, kausapin mo nga ako. Dahil may something, doesn't feel right. Tapos yun nga, nag-Google search ako. Ano kaya nangyayari? Bakit pagka turns out, meron pala talagang ganon. Meron pala talagang depression na ang tawag is seasonal affective disorder. By the way, kung pareho mo ako na nalulungkot ka rin or for some reason ang bigat ng pakiramdam, pagka ganitong mga gloomy season, especially if you're living in the States or if you're living somewhere na walang araw masyado, i-google mo na lang din dahil yun nga, nakita ko lang siya sa kaka-google search ko. So anyway, it's a kind of depression na nag-a-occur pagka winter or pagka may ibang tao naman na di-depress sila pag summer. Yun din yung na-search ko. Pero karamihan is, yun nga, yung winter, tinatawag nilang winter blues. Na yun pala yung nafe-feel ko. Kasi ever since din na bata ako, pag nag-vacation kami dito sa States, gusto kong nagbabakasyon dito sa States kasi maraming pinupuntahan, masaya, diba? Pero pag gloomy, meron talagang mabigat na feeling sa akin na hindi ko siya ma-explain. Hindi ko siya ma-explain na parang feeling ko ang babaw-babaw ko lang. Alam nyo, natatandaan ko pa dati. Kasi kami ni Peng, ay ito maliit na rin, bigay na rin natin. Tingnan nyo naman ang cute-cute, 3 to 6 months. Bibigay ko na rin pala to. So anyway, dati, tumira kasi kami ni Peng sa LA din eh. Ay, ito din. Ito ibibenta ko to kasi mahal to. Yung Dreamland swaddle nila. Ito, sobrang pag sinuot sa kanila, sakto lang to. Pero kasi, itong blanket na to is kailangan pag natutulog, mas mahaba yung blanket para hindi naman, 'di ba? In short, hindi na for their age to. Ibebenta ko to na. Lagay natin dito yung mga rini-resell ko. So anyway, sorry nagsasalit. Sabi ko sa inyo kung ano-ano lang sasabihin ko. So anyway, tumira kami dati ni Peng sa LA. Tapos natatandaan ko, there was a time na lumilipat-lipat kasi kami ng apartment before. Tapos may one time nalilipatan kami ng apartment. Na maganda yung apartment, maganda yung area, maganda yung facility. Tapos
lilipat na dapat kami, nakabigay na kami ng yung mga deposit, ganyan. Pero yung apartment na yun, wala siyang view. Yung view niya, parang wall, nung parang building na, yun din, yung same apartment din. So, in short, wala siyang araw. Hindi siya nakaka-receive ng natural light. Tapos, nag-back out ako nung time na yun. Sabi ko, parang hindi ko kaya tumira dito. Kasi parang feeling ko, malulungkot ako. May ganun ako sa mga places na mga tinitirahan namin. As in, ever since. Parang kailangan kong magkaroon ng connection. In my terms of connection, ang para sa akin is kailangan maaliwala siya. I don't care kung malaki, maliit. Basta gusto ko maaliwala siya, may sunlight. Yun pala yung hinahanap ko. Actually, hindi ko siya napipinpoint before. Kasi syempre, hindi ko naman ina-analyze bakit kaya ako ganito. Parang lately na lang. Ngayon na lang talaga ako nag-analyze. Ang cute, oh. Regalo to ngayon, pero feeling ko mabilis lang nila magagamit. Ay, parang liit na agad. Anyway, ano yung sinasabi ko? So, yun nga, nag-back out ako dun. Kasi, ang ganda-ganda na talaga ng apartment. Yun lang, wala lang siyang natural sunlight. Ito yung suot nila ng birthday nila. So, anyway, yun pala yun. So, nagre-research ako. Like lately lang, this week lang. Kasi parang, di ba, dapat nung nag-upload ako ng vlog, after nun magva-vlog ulit ako. Pero parang, wala talaga akong gana. Parang walang battery yung katawan ko. Ganun yung nafe-feel ko na parang, anong sasabihin ko sa vlog? Magre-reklamo na naman ba ako sa vlog? Minsan iniisip ko talaga yun. Struggle talaga siya sa akin. Kasi nga, ito yung nararamdaman ko palagi. So parang minsan iniisip ko, ayoko na mag-vlog. Kasi parang laging ganito na lang. Tapos parang feeling ko may mga nanonood kasi sa akin na family namin, na parang shit, malalaman nila, na parang kakailang. Pero may moments naman like ngayon, parang feeling ko I have so much to say and nakakatulong lang din na imbis na kausapin ko sarili ko, i-vlog ko na lang, di ba? Kasi baka may nakakatulong din ako na may nagdadaan rin sa ganito. So anyway, I figured, ayun nga, nalaman ko na na may ganun pala talagang na type of disorder. And alam niyo yun na pagka nakakabasa ako ng ganun, kahit papano, nakaka-relieve din siya para sa akin kasi I don't feel alone. Kasi dati, to be honest, hindi ko alam kung bakit parang feeling ko, ang babaw ko ba? Bakit ko nararamdaman yun? Tapos yung mga kilala ko, hindi naman ganun. Si Peng, hindi rin siya ganun. Parang si Peng kasi kahit saan mo yan itira, wala siyang pakialam talaga. So parang hindi siya yung parang ako na kailangan ko munang makita yung isang lugar para kung kaya ko tumira dyan or not. May ganun ako. Minsan meron din kaming pinuntahan dyan sa Philippines naman to. Meron kaming pinuntahan na friends namin sa South. Medyo malayo sila noon time na yun. Tapos parang may dinaanan lang kami na lublob na lugar na parang sobra ako ng depressed. Hindi ko alam kung bakit. Naalala ko lang, bigla lang nag-flashback lahat na parang, kasi nagkaroon ako ng answer. Parang lungkot-lungkot ko nung time na yun. Tapos ngayon, yung nalaman ko na may ganun pala talagang disorder. Parang nagkaroon lang ng answer, yung nafe-feel ko, parang na-validate lang na totoo palang may nakakaramdam nun. Siguro wala lang akong kilala na nakakaramdam na kilala personally, pero nung nabasa ko na may ganun pala talaga, is kahit pa paano it relieves me and nakaka-comfort din malaman na I'm not alone. Siguro lahat naman tayo, 'di ba? Sa lahat ng situation natin, minsan pagka na-feel natin na hindi lang tayo yung nagdadaan sa ganun, 'di ba? Parang nakakatulong siya for us na hindi lang pala ako. Kasi minsan, yung mere fact na feeling mong ikaw lang yung nakakaramdam nun, weird ka ba? Or parang, bakit ako lang nakakaramdam nito? Na parang hindi na-validate. Pero yung nabasa ko yun, parang, kahit papano, nagkaroon ako ng answer na, ay, ganun pala yun. Na parang, naaliw pa ako, na parang, kaya pala ganun, kaya parang bumalik lahat ng mga memories ko dati. So anyway, nung nalaman ko nga na may ganun, sumali ako sa isang Facebook group. Yun din pala, nakakatulong sa akin yun. So kung may nanonood sa inyo na parang may ganito, or kahit anong sitwasyon na nakakatulong sa akin kapag meron akong
sinasamahan na group sa Facebook. Alam nyo, malaking tulong sa akin yung mga Facebook groups na yan. Part ako sa maraming Facebook group. So, comforting sa akin na makabelong sa isang group na parang same situation as me. So, kaya ako sumasali sa ganun. So, parang it's part of my, isa siya sa coping mechanism ko. Pag sumasali ako sa mga group na ganun. Share ko lang, no? Kasi lahat mahahanap po talaga sa Facebook group. Actually, nag-ano nga ako dati dun eh. Nag-create ako ng group dun. Si Nax and Noah, under 2 years old. Meron akong 2 under 2. Ako ang admin dun. Pero hindi ko na siya nagagamit kasi malaki na sila. Pero anyway, sumasali talaga ako sa group and it helps me a lot. Sama ko sa twin mom support group, health anxiety group, tapos meron naman cleaning, mga mahilig maglinis, tapos minimalism, living a minimalist lifestyle, kasama din ako doon kasi yun yung mga lifestyle ko ngayon. Comforting siya pag nakakita ako na I'm not the only one, and nakaka-inspire din. Like, hindi lang naman sa puro disorder, or hindi lang naman puro sa problem ako sumasali yung mga ganyan. Yung mga ano rin, di ba? Yung mga cleaning hacks, kasali din ako dyan. Ano pa bang mga, basta marami akong group sa Facebook. So anyway, sumali ako lately dun sa seasonal affective disorder, SAD. So, ayun, ang dami rin talaga palang taong nagdadaan sa ganyan, na usually daw yung nakakatulong is uminom ng vitamin. Meron silang sinasuggest na uminom ka ng vitamin D, pati magnesium. O, yun. Baka bumili rin ako ng magnesium. Kasi meron ng viewer na nag-comment dito na nakakatulong yun. Actually, bumili na ako dati noon, magnesium. Pero ngayon, ang sinasuggest nila, magnesium citrate yata. Dati kasi oxide, something like that. Magkaiba pala yun. So, anyway. Ayun lang. Na-share ko lang sa inyo na ganun yung lately kong pinagdadaanan. Kaya hindi rin ako nag-upload. At saka, diba, nasabi ko na to sa inyo dati, 6 to 9 months. Pwede pa ba nila to isuot? Nasabi ko na sa inyo to dati. Pagka ako sa YouTube, hindi na ako makapag-upload ng isang araw, nagmintis na ako dyan. Tatama rin na talaga ako. Kaya tingnan nyo, true enough, ganun nga ako talaga. Kaya dati yung, there was a time, like lately lang, diba, na every other day talaga ako nag-upload. Talagang minomotivate ko yung sarili ko. Pero yung nawala, dahil nga nag-birthday yung twins, na-drain ako, tas ito yung depression ko na ganito. Medyo nawala yung basta yun. So, anyway. Alam niyo, hindi ko na na-sort. Kakasalita ako. 6 to 9. Kasi maliit yung kambal. Minsan hindi na ako nagbe-base dun sa sukat or yung mga size na nakalagay sa label. Kasi, binibase ko na lang kung kasya ba sa kanila. Minsan kasi nag-shrink sa dryer. Minsan naman meron pa silang kasya na 3 to 6 months. Iba-iba eh. Parang ito, this is 18 months. Pero ito, saktong-sakto lang. Diba? So, Anyway. Kagabi, hindi ako masyado nakatulog. Kasi, alam niyo, may mga nagbigay sa kanila ng ganito. Pero binili niya 12 months. Although, yun naman talaga sinabi ko, 12 months. Pero, parang feeling ko sandali lang magagamit. Ay, nako. Useful kasi ito ngayon. Kasi malamig. Anyway, may sipon ako. Naririnig niyo ba? Anyway. Ano ba yung sinasabi ko? Hindi ko na alam yung sinasabi ko. Ito rin, bago to. Bigay rin to ni Elena, ninang nila. So, ito, baka mag-stretch naman. Nung drenyer ko, mas lumiit. Ay, nako. Anyway, yun sinasabi ko pala kanina, no? Na puyat kami. Actually, napuyat ako talaga kagabi. Kasi, noong oras na natulog si Nax and Noah, tapos, nung matutulog na ako, parang 11 yata ako matutulog or 11:30. Yung matutulog na ako, kasi yung twins may ubo sila, siguro dahil malamig. Pag umuubo sila, alam nyo ba na pag umuubo sila, sumusuka sila sa crib. So, nakailang palit ako ng crib, ng sheet. Si Peng ang tigabihis sa kanila kasi may suka yung damit. Tapos ako naman yung magpapalit ng crib. Tig-isa silang nagsuka kagabi. So, wait lang ha. Alam nyo pala, nagdala rin ako ng coffee dito. Kasi kanina nag-coffee na ako, pero hindi ko na-enjoy. Kaya inulit ko lang siya habang tulog yung twins. Ang sarap.
gising na. Lalagay na natin to sa drawer bago pa nila guluhin. Tapos, hindi pa natutupi yung other. Ito, yung pile na yan. Hi! Gising na sila. Ay nako, umiiyak na sila. Ito lahat ng papamigay natin na mga maliliit na sa kanila. Yung ita, kuya, puput eh. Ito wash, kuya. Ang cute oh, papamigay ko na to. Kasi maliit na sa kanila. You wait. Where's the remote? Kuya, where's the remote? Kuya, where's the remote? He's right there. You're gonna eat na. You're gonna eat na, ha? Mama will feed you na, ha? Order ako ng food dahil nasusukan ako sa adobo. Adobo yung ulam namin. Parang 2 days. Nandyan na pala yung food namin. Ito may kukuha na nito later. Anyway, let's eat. Ginulo yung buho ko ni Amelia. 2:30 na, hindi pa ako makain. Order ako ng Thai food. Oh, we did it! Now we can... Nahihilo na ako sa dito. Days of the week. Days of the week. Maybe one of our friends can help us. Hey, friends. Roti, Halloween. ng panang, ng pad thai, and fried rice. Today, I'm going to help Monica with the weather. By the looks of it...